Kamusta mga kapwa ko cultivator? Shoutout nga pala sa ating bagong sect elder na si Gok. Salamat sa pag-join at sa solid na suporta ninyo. Welcome kayo sa ating sekta. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Habang naghahanda sina Ghislaine at ang mga kabalyero para sa kanilang pangangaso, nasalubong nila ang isang kakaibang grupo. At doon nila unang nakita si Duncard. Pare-pareho ang pumasok sa isipan ng mga kabalyero. Nakakadiri, naliligo ba yan kahit kailan? Hari raw, mas bagay sa kanya ang titulo na hari ng mga pulubi. Walang salitang makapaglalarawan sa dumi ng taong ito. Gusot ang buhok na parang ilang taon nang hindi nahugasan, balbas na magulong-magulo at puno ng mantsa ang buong katawan, mga mansang hindi mo alam kung saan nanggaling. At higit sa lahat, mabaho. Sobrang baho na kahit ang sariling tauhan niya ay nakayuko at lumalayo, tila hindi nasanay sa alingasaw na dala niya. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi basta-basta maaaring ipagwalang bahala, ang kanyang mga mata. Mata ng isang mandaragit, uhaw sa dugo, isang sulyap pa lang, malinaw na nilisan na ng taong ito ang kanyang pagkatao. Isa na lamang siyang hayop na nabubuhay para kumain, matulog, at pumatay, ganap na iniwan ng lahat ng anyo ng sibilisasyon. May mga bagong mukha raw na nakikialam sa teritoryo namin sa pangangaso. Sino ba ang pinuno niyo rito? Malata at mabagal ang kanyang tinig, may laway pang tumutulo mula sa kanyang bibig habang nagsasalita. Sabay-sabay na lumingon ang mga kabalyero kay Ghislaine. Gayon din, sinundan ng tingin ni Duncard, ng kanyang mga tauhan, at ng mga nakamasid sa paligid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Ghislaine. So, ikaw ba ang pinuno? Ngumisi si Ghislaine at biglang inakbayan si Kaur. Simula ngayon, siya na ang magiging pinuno rito. Nagulat si Kaur. Ibig sabihin ba, ako na ang Panginoon ng Fenris? Hindi ganon. Anong klaseng pinuno? Kapag natapos ko na ang aking pagsasanay, babalik din ako. Kung gusto mong mabuhay ng komportable rito, kailangan ikaw ang mamuno. Kung hindi, paano mo mapapasunod ang mga tao at mapapadali ang buhay mo? Tumango si Kaur. Walang Panginoon dito at siya ang pinakamalakas sa lahat. Natural lang. Tumawa si Duncard na tila naaaliw. Hey, kung ganun, may mungkahi ako. Lumapit si Kaur, matatag ang tindig. Anong mungkahi? Magaling kayong lahat, bakit hindi kayo sumama sa akin? Titiyakin kong magiging maayos ang trato sa inyo. Lumingon si Kaur kay Ghislaine. Ano ang dapat kong gawin kapag ganito? Desisyon mo yan. Kung aalis ako, baka makisama ka na lang sa ilalim niya. Natawa si Ghislaine habang sinasabi yon, pero ngumisi lang si Kaur at humarap muli kay Duncard. Mas mabuti kung ikaw ang sumama sa akin. Ganun, palalayain pa kita. Agad na nagtawanan ng lahat. Matagal nang walang naglakas loob magsalita ng ganun kay Duncard. Ang mga bagong mukha, laging may dalang kasiyahan. Totoo yun. Ngumiti rin si Duncard, ngunit kumislap ang matatalim niyang mata. Sobra sila, kung sabay-sabay kong haharapin, delikado. Hindi dahil bawal pumatay, ang mga batas na yun ay pawang palabas lamang. Ang tunay na dahilan ay malalakas ang mga ito, at may bilang. Maaari niyang ubusin, ngunit hindi sulit ang kapalit lalo na't malapit na ang panahon ng pag-atake ng mga halimaw. Kung masasaktan ang kanyang grupo, tiyak na magiging mahina sila laban sa ibang mga mangangaso. Ngunit hindi rin pwedeng hayaan. Ang pinuno ay hindi maaaring tumanggap ng hamon nang hindi tumutugon. Kaya tumitig siya kay Kaur. Isang laban na isa-isa lang. Kapag nanalo ako, iiwan niyo ang inyo at lumayas sa lugar na ito. Kung gusto niyo pa ring mangaso, maghanap kayo ng ibang kuta. O pwede rin namang umalis na kayo ngayon kung duwag kayo. Isang laban lang? Laban sa akin, ang henyo ng espada ng kaharian ng Ritanya. Kahit wala namang tumawag sa kanya ng ganun, ngumisi si Duncard. Syempre, bawal pumatay. Kamao lang ang gagamitin. Pero kung mamatay ka sa bagbog, problema mo na yun. Hey. Ang yabang ng kupal na to. Hindi kailanman tumatakas sa hamon si Kaur. Lumapit siya, halatang naiinis. Mula sa likuran, walang pakialam na sumigaw si Ghislaine. Oy, kaya mo to di ba? Sundin mo lang ang itinuro ko. Manood kayo, didirisahan ko siya dito mismo. Umijak ang leg ni Kaur sa pag-crack. Kasabay ng nakangising paglapit ni Duncard. Agad na lumuwag ang bilog ng mga tao, nagbibigay daan sa isang malawak na espasyo.
Sanay na sila sa ganitong laban, karaniwan na ito rito. At sa mismong sandali na luminis ang espasyo. Boom! Sumugod agad si Duncard at bumitaw ng biglang suntok. Nag-cruise ang mga braso ni Kaur para salubungin ang hampas, ngunit damaloy ang matinding pamamanhid sa kanyang bisig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tensyon. Patuloy na nakangisi si Duncard. Lalo pang binibilisan ang mga suntok habang pinapalakas ng mana. Go! Nagulat si Kaur. Mas malakas ng sobra ang kalaban kaysa sa inaasahan niya. Ano to? Ang lakas ng hayop na to. Naalala niya ang mga digmaang dinaanan, ang dami ng kabalyerong kanyang tinalo. Isa siya sa pinakamalakas sa Hilaga, at mas lalo pang pinanday ng mga turo ni Ghislaine. Akala niya wala ng ordinaryong kabalyero ang tatapat sa kanya. Ngunit sa labanang ito, siya ay tinutulak pa atras, hindi siya nagbibiro. Hindi mahulaan ang galaw ni Duncard. Bawat suntok ay hindi inaasahan, parang baliw na hayop. Kahit si Kaur, na sanay sa kakaibang galawan, ay nahihirapang basahin ito. Kaya pala tinatawag siyang hari ng lugar na ito. Kalmado, kailangan kong kumalm. Ngunit habang tumatagal, lalong magulo ang kilos ni Kaur. Unti-unting bumabalik ang kanyang dating gawi, ang walang habas na pagsugod at paghahanap ng vital points para tapusin agad ang laban. At doon siya nagsimulang bumagsak. Damn it! Nang una ito matama ang ilang suntok niya, ngunit nang lumaon, puro sablay. Samantalang si Duncard, lalong nagiging kampante. Hey, gaya ko rin pala siya. Isang hayop na lumakas sa puro laban. Magaling, pero hindi marunong kontrolin. Isang klase ng sundalong basta sumasabak at namamatay sa huli. Naging malinaw kay Duncard, mas bihasa siya, mas may karanasan. Kaya't nagsimulang magbato si Duncard ng mga suntok na eksaktong tumatama sa katawan ni Kaur. Thud, pumapawis, namamaga, at dumudugo na si Kaur. Ang mga kabalyero ng Fenris na nanunood ay natulala. Si Kaur, na pinakamalakas sa kanila, ay natatalo. Nawala ang kumpiyansa nilang dala mula ng unang manaig laban sa ibang mga ngaso. Samantala, nagsimula ng magingay ang mga tao sa paligid, kumakampi kay Duncard. Hahaha, yan ang napapala sa sobrang yabang. Hoy, pulang buhok, huwag kang magpahuli, hindi biro ang hari ng Iron Cliff. Lalong nagngit-ngit si Kaur. Damn it, kung nandito lang ang matanda. Naalala niya si Jillian, ang lalaking parang bakal. Kung siya ang kalaban ni Duncard, siguradong binasag na nito ang mukha ng hayop na yon. Hindi, ako ang mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit lalong lumala ang kanyang galaw, puro sablay. Hanggang sa, thwack, isang malakas na suntok mula kay Duncard ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak siya, at sa gitna ng kanyang kahihiyan, may isang tinig na umalingaw sa kanyang tainga, lumihis ka sa kanan. Automatikong gumalaw ang katawan ni Kaur. Swoosh! Sumabli ang suntok ni Duncard. Sa pagkakataong yon, naipasok ni Kaur ang sariling kamao sa tagiliran nito. Thud! Go! Napaatras si Duncard ng isang hakbang. Ngunit tumingin si Kaur kay Ghislaine at pasigaw na nagalit, huwag kang makialam. Ako ang tatapos dito. Naguluhan ang lahat, wala namang narinig na salita mula kay Ghislaine. Hindi nila alam na ginamit nito ang mataas na antas ng mana control para magpadala ng tinig gamit ang panginginig ng hangin, isang kakayahang taglay lamang ng pinakamalakas sa buong kontinente. Ngunit hindi nagpatinag si Ghislaine, mag-focus ka. Kaya mong manalo, alam mo ang paraan. Ang problema mo ay hindi mo na isa sa puso ang natutunan mo, at sobrang padalos-dalos ka. Simula ngayon, ito na ang pagsasanay mo. At kung kokontra ka, bibigyan kita ng espesyal na pagsasanay na ayaw mong subukan. Damn it, sabi ko kaya ko to, umatras. Muling gumalaw ang katawan ni Kaur ng kusa, iwas sa suntok. At sunod-sunod na sumilay ang mga utos, lumapit, kalahating hakbang pakaliwa. Atake, gamit ang kamao na parang espada, sinugod ni Kaur. Thud, tumama ang kanyang kamao. Duguan at baluktot ang ilong ni Duncard, ang uloy na paatras sa lakas ng tama. Napasuray si Duncard paatras, hawak-hawak ang kanyang ilong sa pagkagulat. Alam niyang darating ang suntok at handa na siyang samalubong ng kontra, pero bigla na lamang naglaho sa paningin niya ang kalaban. Paglingon niya, isang mabigat na tama ang damapo at nagbuga ng dugo mula sa kanyang ilong. Ano, bigla na lang bang lumakas ang galaw niya?
Hanggang sa hindi ko na masundan, hindi niya matanggap, para bang nakikipaglaban siya sa isang anino. Inisip niyang nagkataon lang yun at muling sumugod. Ngunit bawat ulit ay iniiwasan ni Kaur ang kanyang galaw na parang likas, at agad siyang binabalikan ng kontra. Tuwing sisikapin niyang umiwas, tila nababasa ni Kaur ang bawat kilos niya at sumusuntok na parang alam na kung saan siya tatakbo. Maya-maya, ang sarili niya ay nakatuon na lamang sa pagdepensa at pag-iwas. Thud, thud, thud. Naasar si Kaur, pero hindi rin maitago ang kakaibang kiliti ng saya na dumadaloy sa kanyang dugo. Buwisit, totoo ngang halimaw ang Panginoon niyang iyon. Sa pagsunod sa payo ni Ghislaine, para bang kusa nang lumilihis ang mga atake ni Duncard, at bawat kontra ni Kaur ay tumatama na para bang batid na niya kung saan dadaplis ang kalaban. Perpektong tiyempo, isang bagay na halos hindi kapanipaniwala. Ngunit higit pa sa paghanga, may napagtanto si Kaur habang patuloy ang laban. Sandali, lahat ng ito, alam ko na. Inukit ko sa katawan ko sa mahabang ensayo, at ngayon ko lang narerealisa. Bawat kilos ng kalaban, kung sasabay ba ito ng kontra o hindi. Pati tamang sagot dito, lahat ay kaalaman na dati pa niyang pinaghirapan. Habang humahaba ang laban, unti-unting bumabalik sa katawan niya ang lahat ng pinagsanayang galaw. Gaya noong nakipaglaban siya sa mga kabalyero ni Conde Caboldi, nang makuha niya ang ritmo, mas naging madali para sa kanya na gamitin ang pinagsanayan. Patuloy naman ang boses ni Ghislaine sa kanyang isipan, nangangatog na yan. Lalabo ang galaw niya, ganyan ang nangyayari sa mga sanay lang mag-react. Mas mababa na siya sa'yo. Kaya ilabas mo na lang ang itinuro ko. Sa normal na kalagayan, kusa itong lalabas, pero dahil hindi pa, kailangan mong isipin ng malinaw. Alam ko na yan. Lalong kumulo ang dugo ni Kaur sa mapanghamak na tono ni Ghislaine. Klaro kung saan siya nagkulang, sa disiplina. Dapat ay paulit-ulit na isinaksak sa laman at buto ang pagsasanay hanggang sa maging likas na kilos. Pero palaging pinipili niya ang madali, titigil na sa ensayo kapag pakiramdam niya ay sapat na, laging hinahanap ang pinakamabilis na paraan para lumakas. Kung hindi, binababad ang sarili sa alak at reklamo. Kaya nang dumating sa totoong laban, hindi tuluyang lumabas ang kanyang kakayahan. Thud, thud, ngumisi si Kaur. Ang katawan niya ay tila magaan na magaan. Hindi siya matamaan ni Duncard, habang bawat suntok niya ay tumatama ng malinis. Ganitong klase ng laban ang pinakagusto niya, isang walang patawad na isang panig lamang. Ngunit hindi basta-basta si Duncard. Pinipigilan niya ang kaba, nag-ipon ng lakas at biglang bumawi. Thud, thud, go, ag. Sabay nilang tinamaan ang mukha ng isa't isa at parehong umatras. Hindi pa ganap na naisasanib sa katawan ni Kaur ang kanyang kasanayan, kaya may mga sablay at alang-alang kilos pa rin. At sa puntong yon, tumahimik si Ghislaine. Siya na lamang ang natitirang humaharap. Ngunit ngayon, muling bumabalik ang kumpiyansa at focus ni Kaur. Sa halip na magdalawang isip, todo na siyang umatake. Nagsimulang magbulungan ang mga nanunood. Oy, parang pantay na sila bigla. Anong nangyari? Tinatago lang ba niya ang tunay na galing? Baka naman sinusubukan lang niya kanina. Lalong uminit ang sigawan ng mga tao, nagningning ang mga mata. Ito ang tunay na laban na gusto nilang makita. Ang isang panig na paglamon ay nakakaaliw, pero kulang sa kilig. Kaya ngayon, muling nag-apoy ang crowd sa hiyawan. Para sa mga mangangaso ng halimaw, walang mas tatamas kaysa sa isang magandang santukan. Yun lumalaban ang pulang ulo, ibagsak mo na si Duncard. O kaya pareho na lang kayong magpatayan. Marami ang may galit kay Duncard. Matagal na nila itong tinitiis dahil sa lakas niya, isang kasamaan na kinakailangang tiisin. Kaya't may ilan na buong puso talagang pumanig kay Kaur. Ngunit para sa nakararami, walang pakialam, pareho nilang ayaw ang dalawa. Thud, thud, thud. Mas lalong naging marahas ang palitan ng mga suntok. Habang sumisit maya-maya, dumating ang mga kabalyero ni Ter Ian. Isang kabalyero ang tumingin sa bangkay ni Duncard, umiling. Bawal pumatay dito, at pagdating niyo palang, patayan agad? Problema ito. Bagaman sa salita'y parang nagagalit, malamig at walang pakialam ang mukha niya. Pero dahil maraming testigo, kailangan niyang magpanggap. Kung papatay ka, dapat sa sulok, hindi sa harap ng lahat. Hoy, dakpin siya. Nagngit-ngit si Kaur. Anong sinasabi mo?
Kitang-kita niyo na ako'y duguan. Siya ang unang naglabas ng patalim. Nag-ingay agad ang mga mangangaso. Tama, si Duncard ang nauna. Kailan pa kayo naging pakialamero? Bumalik na kayo sa papeles niyo. Self-defense yun. Di ba't dapat hindi kayo nakikialam? Ngunit sanay na ang kabalyero sa ganitong sigawan. Sa puntong yun, lumapit si Ghislaine, inilagay ang kamay sa balikat ng kabalyero, at pabulong. Mas malaking problema kung galitin mo ang mga mangangaso rito. Ang batas dito'y para pigilan kayong basta manghuli at magbitay. Kung aarestuhin mo siya, walang pakinabang. Umiling ang kabalyero, ngunit sumang-ayon din. Ituturing ko na lang na aksidente sa duelo. Mag-ingat na lang sa susunod. At ngayong patay na si Duncard, siguraduhin niyo na walang gulong uusbong. At saka umalis ang mga kawal. Nagbunyi ang crowd, at si Kaur naman ay halos pasuray na bumalik sa tinutuluyan. Pagod na pagod, gusto na lang niyang mahiga at mahimbing. Tinapak siya ni Ghislaine sa balikat. Sa wakas, nakipaglaban ka na ng totoo ngayon. Medyo hirap ka sa simula. Pero nakaraos din. Magaling naman talaga ako. Anuman, magaling ang trabaho mo. Siya ang leader dito. Wala na siya, mas magiging madali ang lahat. Magpahinga muna tayo. Ha, mabuti. Bukas o makalawa, mangangaso ulit tayo. Hindi. Umiling si Ghislaine. Tapos na ang pangangaso ngayon. Ha, bakit? Nagtaka ang lahat, lalo na't hindi ugali ni Ghislaine ang magpahinga dahil lang sugatan ang isa. Ngumisi ito, sagot ay isang nakababalisa na balita. Dahil magsisimula na ang alon ng mga halimaw. Huwag mong sabihin yun ay. Nanlaki ang mga mata ng kabalyero nang marinig niya ang sinabi ni Ghislaine, para bang may biglang kumitil ng paliwanag sa kanyang isipan. Kahit hindi siya nakatira rito, kilala na sa ibang kaharian ang tinatawag na Monster Wave ng Turian Kingdom. Ang Monster Wave, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay tumutukoy sa biglang pagdagsa ng mga halimaw mula sa Shadow Mountains. Kapag sumiklab ang ganoong mga alon ng halimaw, winawasak nila ang iba't ibang bahagi ng Turian Kingdom. Dahil dito, nagtayo ng mga kuta sa kahabaan ng tinatayang daraanan ng mga halimaw upang hadlangan ang kanilang paglusob. Tumango si Ghislaine ng mariin. Eksakto, hindi magtatagal, pati ang mga halimaw na nagkukubli ay lalabas ng sabay-sabay. Hindi na natin kailangang maghanap. Ang kailangan lang ay maging handa. Napangiwi ang mga kabalyero. Sa pagsama nila kay Ghislaine, napakarami na nilang napatay na halimaw. At ngayon, haharap pa sila sa mga halimaw na daragsa ng sabay-sabay. Sapat na ang imahinasyon upang mawalan sila ng ulirat. Ngunit si Ghislaine ay nakangiti pa rin. Hindi ba't mas maginhawa na sila mismo ang lumalapit para mamatay? Sa ganitong oras, ang mahalaga ay kung sino ang makakapatay ng pinakamarami. Opo, Panginoon. Habang nakikinig, nagtanong si Kaur na may pagtataka. Ngunit, mahal na Panginoon, paano niyo nalaman na magkakaroon ng monster wave? Alam ng lahat na paminsan-minsan ay bumababa ang mga halimaw mula sa kabundukan. Subalit kung paparating na ang isang malaking alon, dapat sana'y abalang-abala na ang mga tao sa kuta sa paghahanda. Ngunit tila normal ang lahat, walang senyales ng pagkataranta. Walang pakialam na sagot ni Ghislaine. Dahil sa atin, Pipo, napakarami na kasi nating nahuli. Daang-daang mangangaso ang aabuti ng ilang buwan upang makahuli ng ganito karami, ngunit nagawa natin sa ilang araw lamang. At iniisip ninyo na dahil doon, magsisimula ang wave. Eksakto, ganyan ang galaw ng mga halimaw mula sa Shadow Mountains. May loika ba talaga yon? Iyan ang narinig ko noon. Basta maghanda kayo, kapag ganyan karami ang napatay, asahan na daragsa sila. Napatitig si Kaur nang may pagdududa. Lagi na lang tila walang saysay ang mga sinasabi ni Ghislaine, ngunit lagi rin namang nauuwi sa katotohanan. Kaya mahirap siyang kontrahin. Sa katunayan, hanggang ngayon ay walang nakakaalam ng tunay na sanhi ng monster wave. Ilang ulit nang nagpadala ang Turian Kingdom ng mga ekspedisyon upang tuklasin ang dahilan, ngunit lagi lamang silang nauuwi sa malulubhang casualty. Kaya't sa huli, iniwan na nila ang pagsisiyasat. Kaya naman nang magpahayag si Ghislaine, isang hindi taga-Turian, na tila alam niya ang pinagmulan, natural lamang na pagsuspetsahan siya. Napabuntong hininga si Kaur. Masyadong maraming iniisip. Mas malakas ako kapag hindi ako nag-iisip. Kagaya rin ni Claude, pinili na lang niyang tanggapin ang mga utos ni Ghislaine, gaano man ito kaabsurdo.
Siyempre, ni si Ghislaine ay walang tiyak na kaalaman. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi nasagot ang palaisipan. Ang batid lamang niya ay sa tuwing sapat na dami ng halimaw ang kanilang nalalagas. Tiyak na daragsa ang mga ito. Para sa kanya, sapat na ang karanasang yun. Magpahinga kayo at suriin ang inyong kagamitan. Kailangan nating nasa pinakamainam na kondisyon kapag sumabog ang labanan. Gloomy ang naging oras ng mga kabalyero. Ang mismong pag-iisip na lalaban sila ng higit pang halimaw kaysa dati ay nakakapagod na. Kaur, samahan mo ako. Titingnan natin ang mga panustos sa bodega. Iniwan nila ang mga kabalyero at nilaibat ang kuta. Noong una, si Ghislaine ang kinaiinggitan at kinatatakutan ng lahat. Ngunit mula nang talunin niya si Duncard, si Kaur na ngayon ang sentro ng atensyon. Hoy, pula ang buhok. Ang galing mo. Hindi ko akalaing matatalo mo si Duncard. Ikaw na ngayon ang pinakamalakas sa kuta. Mag-hunting tayo minsan. Saan man sila magdaan, umaalingaw ang papuri at sigawan. Una, naguluhan si Kaur. Ngunit hindi nagtagal, ngumisi siya at hinaplos ang sariling buhok. Ako na nga yata ang pinakamalakas, ano? Sa isip niya, tila nararapat lamang ang pagkilala. Nakalimutan lang niya ang kanyang tunay na halaga dahil sa kakaibang buhay sa estate kasama ang mga hindi pangkaraniwang tao. Sandaling sumagi sa alaala niya ang pagbagsak ng kanilang airship, ngunit agad niya itong itinaboy. Lalong nainis siya nang maalala ang mukha ni Alfoy. Samantala, nagpaubaya lang si Ghislaine, hinayaang magpakasasa si Kaur sa pansin. Tuwang-tuwa siya, mabilis siyang makakaangkop dito. Plano ni Ghislaine na ipwesto si Kaur bilang haligi ng kuta, mamumuno sa mga pangangaso at magpapadala ng mga materyales sa estate. Upang magawa yon, kailangan niyang magkaroon ng pangalan at impluwensya. Dahil dito, sinadya ni Ghislaine na ipalaban kay Duncard si Kaur upang magningning ang kanyang pangalan. At ngayon, abot langit ang tuwa ni Kaur. Iba ang pakiramdam. Ganap akong kinikilala rito. Mas gusto ko pa yatang manatili dito magpakailanman. Para bang niloko siya ng nakaraan, hindi siya kulang, sobra lang ang mga tao sa estate. Samantala, ang totoo'y ang pag-ikot ni Ghislaine sa kuta ay hindi lamang upang tingnan ang bodega. Bahagi iyon ng plano upang mas lalo pang kumalat ang kasikatan ni Kaur. Gagawin ko siyang pinakamalaking pangalan dito. Maya-maya, nagsimulang magbulungan ang mga tao at umatras nang dumarating ang isang pangkat ng mga mangangaso. Nakita agad ni Kaur na ilan sa kanila ay dating kasama ni Duncard, yaong minsang nanghamak sa kanya. Hoy, kayo pala. Nagsalita kayo laban sa akin noon, ano? Ngayon, huling araw nyo na. Humanda kayo. Umabante si Kaur na nagngangalit, ngunit nagmamadaling kumaway ang nangungunang mangangaso. Hindi kami nandito para makipaglaban. Ano ngayon? Nainsulto ninyo ako. Alam nyo ba ang pinakamalaking krimen sa mundo? Ang saktan ang damdamin ko. Mamatay kayo. Bago siya makapagpatama, hinawakan ni Ghislaine ang kanyang braso. Bakit? Ako ang amo rito, hindi ba? Pakinggan mo muna sila. Napangiwi si Kaur ngunit ibinaba ang kamao. Hindi ito dahil natatakot ako. Ang isang pinuno, marunong ding makinig. Kita ni Ghislaine ang iniisip niya at napailing. Siya na mismo ang nagtanong, ano ba ang sadya ninyo? Nag-aatubili ang mangangaso, hindi sigurado kung si Ghislaine o si Kaur ba ang totoong pinuno. Sa huli, kinausap niya si Ghislaine. Pwede ba kaming sumama sa grupo ninyo? Sumama? Oo, pwede naman kaming mangaso mag-isa, pero mas ligtas kung may pinuno. Nagkunwaring nag-isip si Ghislaine. Wala na si Duncard, nagkawatak-watak na kami. Hindi ba mas mainam kung sasama na lang kami sa inyo? Mas marami, mas mabuti. Kadalasan, mga pangkat ang ginagamit sa pangangaso. Delikado para sa maliliit na grupo. Ngayon, si Kaur ay muling umabante. Ibig sabihin, magiging tauhan ko kayo? Hindi, mga kasamahan lang sa pangangaso. Pareho lang yon. Sa totoo lang, parang ganoon na rin. Ngumisi si Kaur. Ayos. Tatanggapin ko kayong lahat bilang mga tao. Pak. Hinampas ni Ghislaine ang batok niya bago pa niya matapos ang sasabihin. Aray, bakit mo ako sinampal? Ako ang amo. Hindi ganyan ang tamang paraan. Paano ba? Manood ka muna. Hoy, ilan pa ang natira sa inyo? Kung isasama ang mga nag-iisip pa. Mga sandaang tao, yung iba, nakahanap na ng ibang grupo. Magaling, dalhin niyo silang lahat sa bahay tuluyan. Sabihin mo, kahit sino, welcome.
Mas marami, mas mabuti. Nagningning ang mga mata ng mangangaso. Sige, dadalhin ko silang lahat. At hindi nagtagal, kumalat ang balita. Isa-isang nagsidagsa ang mga mangangaso sa bahay tuluyan ni Ghislaine, nag-aalok ng kanilang sarili. Isama niyo ako, marunong akong magluto. Kabisado ko ang lahat ng sulok ng lugar na ito. Malakas ako, tiyak malaking tulong ako. Umabot ng 200 ang mga nagtipon. Sa gitna ng lahat, inilabas ni Ghislaine ang isang tumpok ng kontrata. Tatanggapin ko kayong lahat. Huwag mag-alala, pumila lang kayo. Pipirma tayo ngayon. Agad silang natuwa. Sa ganitong lugar, sanay na ang mga mangangaso sa mga kontrata, ngunit madalas ay formalidad lang yon. Kung may sigalot, karahasan pa rin ang masusunod. Ngunit iba ang nakasaad dito. Pantay-pantay ang hatian ng lahat ng materyales maliban sa balat at litid. Kahit hindi magpakahirap, kikita pa rin sila. Ngunit may mga nakakapagtaka ring kondisyon. 30 taong kontrata. Kailangan lumahok sa labanan sa labas ng kuta kapag inutusan. Agarang kamatayan kung tatakas, at kailangang ibalik ang lahat ng kinita kung gusto nang tapusin ang kasunduan. Nagulat ang ilan. Hindi ba sobra yan? Parang sapilitang pagkakakulong. Ngumiti si Ghislaine. Para lang ito sa matibay na samahan. Pero idagdag ko, kung mamatay ako, kanselado ang kontrata. At ilang araw lang ako rito. Pagkatapos, si Kaur ang susundan ninyo. Nagpalitan ng mga ngisi ang mga mangangaso. Sa isip nila, madali lang palang lusutan ito, patayin lang si Ghislaine o si Kaur kapag wala na ang una. Pirmahan na natin. Sigaw ng isa, at agad sumunod ang lahat. Tahimik na pinanood ng mga kabalyerong Fenris ang lahat. Kawawang mga hanghang. Akala nila kayang patayin ng Panginoon. Sa huli, lahat sila ay dadalhin pabalik sa estate. Matapos ang pagpirma, namahaji si Ghislaine ng paunang bayad. Hetong pera, magpahinga muna kayo. Marami akong salapi. Wua! Nagdiwang ang mga mangangaso at nagpakasasa sa kasayahan ng distrito ng Aliwan. Para silang mga mercenaryong namumuhay sa kasalukuyan, handang mamatay anumang oras. At habang patuloy na kumakalat ang balitang nagbabayad si Ghislaine, mas lalo pang dumami ang mga gustong sumama. Di nagtagal, umabot na sa 300 ang pumanig sa kanya. Masdan niyang nag-aaksaya ng pera ang mga mangangaso gabi-gabi sa kasayahan, at ngumiti siya. Maganda, sa ganitong bilang, sapat na ito para pagsabayin silang lahat na lumundag mula sa pader. Para kay Ghislaine, walang tatalo sa pakikipaglaban ng harapan. Iyon ang kanyang paniniwala. Habang dumarami ang mga mangangaso sa kanilang bakuran, lumingon si Kaur kay Ghislaine at nagtanong ng may pag-aalala. Maganda nga ang dami ng mga nasusunod, pero sigurado ka ba rito? Mga magigiting na kawal man sila, magulo rin ang ugali ng karamihan. Hindi madaling pamahalaan sila. Natatakot ka ba? Tanong ni Ghislaine nang tila walang inaalala. Hindi ako natatakot. Mas mainam kung mas maraming tao kapag sumiklab ang mga halimaw. Mas mabilis ang pagkukuha ng balat, at magiging kapaki-pakinabang sila sa bandang huli. Pag-alis ko, ikaw ang bahala sa kanila. Kaya mo ba? Kung alinmang iba pang gawain ang usapan, hindi sana ipinagkatiwala yan ni Ghislaine kay Kaur. Ngunit dati nang namuno si Kaur sa isang maliit na grupo ng mga mercenaryo, kaya nagtiwala si Ghislaine sa kanyang karanasan. Mahalaga, ang mga mangangaso ay kahalintulad ng mga mercenaryo, madalas sumusunod sila sa malakas. Sa masungit na ugali ni Kaur, dapat sapat na ang kanyang kakayahan para pamahalaan ang ilang daang mangangaso. Napatunayan na niya ang sarili nang talunin si Duncard. Huminga ng malalim si Kaur at nagbigay ng kumpiyansang ngisi. Huwag kang mag-alala, ayusin ko sila, kahit araw-araw ko pa silang sipain kung kailangan. Magaling, ang mga ganitong uri ay hindi sumusuko sa maliit na takot, ngunit sumusunod kapag sinalanta ng matinding takot. Huwag mong kalimutan yan. Nakangiti at tumango si Kaur. May unti-unting pag-unawa sa kanyang mukha, parang naramdaman niyang siya rin ay hinihila ng walang kapangyarihang puwersa ng awtoridad ng Panginoon. Array ng pride ko, may araw na babawi rin ako. Hindi lang Jillian, si Ghislaine din ang aking lulampasan. Tumitibay ang kanyang determinasyon, pinapanday ng pagmamalupit na paninirang dangal. Pero kahit puno man ng resolusyon si Kaur, hindi yun ang sentro ng isip ni Ghislaine. Marami pa siyang kailangang asikasuhin bago sumiklab ang monster wave. Hinanap niya ang isang Turian na kabalyero na nakatalaga bilang tagapamahala ng kuta.
Malapit na dumating ang monster wave. Dapat kayong magsimulang maghanda. It's still more than 6 months away, though, tugon ng kabalyero, may halong pag-aalintana at pag-aalinlangan. Kitang-kita ang kanyang pagdududa, kakaunti pa lang ang alam ni Ghislaine sa lugar. Paanong magtatapat siya sa oras ng bagyo ng mga halimaw? Hindi ipinansin ni Ghislaine ang tono, iniabot lang niya ang kanyang babala at umalis. Maghanda kayo ng maayos. Huwag magsisi kapag dumating ang oras. Maraming nagsisisi na din dahil hindi pinakinggan ang babala. Iniwan si Grant, ang Ter-Ian na komandante, na nag-iisip ng malalim. Kung iba ang tao, pinalabas na sana niyang baliw lang si Ghislaine. Ngunit ang mga taga-Ter-Ian ay maingat, sila ang nagtayo ng mga kuta laban sa mga halimaw, hindi basta-basta nagbibitiw ng desisyon. Baka galing lang siya sa kung saan at inuulit ang narinig niya. Ilang opinyon sa kanyang isip. Ngunit hindi rin may kakaila ang hindi pangkaraniwang nagawa ni Ghislaine, may profesionalismong hindi pangkaraniwan sa mga mangangaso dito. Kung mali ang alarma, lubhang mabigat ang magiging pinsala sa ekonomiya. Ang paghahanda para sa monster wave ay hindi simpleng pagpapatibay lang ng depensa, kailangan itong magdulot ng lockdown, titigil ang kalakalan, at kailangang ipaalam sa korte at karatig kuta upang simulan ang mga protokol panlaban. Kung mabibigo, ang buong rehiyon ang aabot sa digmaan. Dahil sa ganitong pag-iingat, nakatiis ang kaharian ng Ter-Ian sa panahon ng pag-atake ng mga halimaw mula sa Shadow Mountains. Kung maling alarma lang, napakalaki ang luging pinansyal, sambit ni Grant na napaisip. Matagal na halos may sinusunod na siklo ang mga monster wave, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga kuta na magplano. Mula nang maitatag ang mga kuta, bihira ang nangyayaring mag-advance ng wartime protocols nang walang sapat na batayan. Mapanganib umaaksyon sa sabi-sabi. Pagkatapos ng gabing halos wala siyang tulog sa pag-iisip, umaga nang nagbigay si Grant ng utos sa kanyang mga alagad. Maghanda para sa monster wave. Hindi siya lubusang naniwala kay Ghislaine, higit sa lahat, napilitang kumilos dahil sa kanyang likas na pagiging maingat. Kung wala yatang mangyari sa loob ng 1 buwan, pananagutin natin si Count Fenris, idinagdag niya, isang hakbang para mapanagot ang maaaring maging danyos. Agad nagbago ang estado ng kuta, isinara ang mga pintuan, ipinagbawal ang paglabas ng mga mangangaso, at nagigting ang seguridad. Mabilis na kumilos ang mga kabalyero, naglalagay ng mga depensa, naghahanda ng bala at mga batong pambato, at itinatakda ang doble o triple na bilang ng mga gwardya. Dahil dito, nagdulot ng komplikasyon. Nasara ang ilang daan at seksyon, huminto ang ekonomiya, at tumaas ang tensyon. Maraming residente ang nagprotesta. Ano ba itong nangyayari? Hindi pa naman darating ang monster wave, di ba? Sigaw ng ilan. Akala ko yun pala yung bagong dating Ghislaine, ang nagsasabi na malapit na itong dumating, bulong-bulungan. Hindi na kontento ang mga mangangaso, nawalan sila ng kita dahil ipinagbawal ang paglabas. Natural na hinanap nila si Ghislaine para ilabas ang galit, ngunit natigil marami, tila may kakaibang puwersa na nagpapahiwatig na hindi basta baliw ang sinabi niya. Ilang araw lang, dumagsa nga ang mga halimaw. Roar! Isang dambuhalang hukbo ng iba't ibang uri ng halimaw ang sumugod papalapit sa kuta. Hindi maunawaan kung paano nagkaisa ang mga nilalang na karaniwang nagkakapatayan sa sarili nilang kalikasan, ngunit dumating sila, magkakasabay. Naglibang at napasinghap ang mga mangangaso, ang dami ay tila lampas sa 10,000. Naramdaman nila ang malamlam na takot, ano ito? Bakit dumating na bigla? Kahit si Grant ay nawala ng salita. Naghanda man siya, hindi niya inasahan na totoong darating ito ng ganito. Ngunit ang paghahanda ay hindi nag-alis ng panganib. Maghanda para sa labanan. Mangangaso, handa na. Sigaw ni Grant, at muling bumalik ang disiplina, pinaandar ang mga balista at catapult, pinataas ng mga archer ang kanilang mga pana, at sumabog ang hiyawan ng paghahanda. Dahil may mga lumilipad na halimaw, inihahanda rin nila ang panlaban sa himpapawid. Tumayo si Ghislaine sa pader ng kuta at pinagmamasdan ang umaaligid na hukbo. Sa likod niya, naroon ang mga kabalyero ng Fenris at mga 30 daang mangangaso na kakalap pa lang niya. Lumiham ang mga mangangaso sa kani-kanilang panig, ilang-ilang kanilang itinuturing na ligtas. Nandun si Kaur, bulong nila. Siya ang pamukol kay Duncard, siguro mas ligtas sa tabi niya.
Dahan-daang lumipat ang ilang mangangaso papalapit sa grupo ni Ghislaine. Napahinto si Grant at nanlalaki ang mata sa pagkontrol, huwag kayong gumalaw. Manatili sa posisyon, ngunit hindi pinansin. Tatakbo ang mga tao patungo sa kung saan nila narinig na may lakas. Ilan na lang ang hamaba ng buhay kung makakalapit kay Kaur, bulong nila sa isa't isa. Naglalakad si Kaur na may bahagyang pagmamataas at tila walang takot, sabay tapik ng kamay sa buhok. Ha, mga tanga, alam naman nila kung sino ang pinakamalakas, bungis-ngis niya, sabay abot ng pagbubuhat ng tingin. Sa halip na kabalisahan, naghahalakhak siya sa pagsamba ng iba. Bahagi sa mga nagsulat ng kontrata ni Ghislaine ang nagbigay ng ginhawa. Tila ang paglalapit sa bago nilang leader ay magdudulot ng mas malaking tsansa ng kaligtasan. Nagningning ang loob nila, bumuhos ang sigla. Napatingin si Ghislaine sa mga lumapit at nagsalita, gusto niyong makipaglaban kasama namin. Bawat isa'y tumango, kitang-kita ang pag-asang makadikit sa isahang lugar na tila may proteksyon, kahit panandalian man lang. Sige, sagot ni Ghislaine. Magsusumpaki muna tayo sa salita. Laban kayo katabi namin. Kaur, nasa tabi natin ang tumalo kay Duncard. Woo! Sumingit ang mga mangangaso, tumalikod sa pag-aalinlangan at nag-angat ang morale. Noong nakaraan, hindi basta-basta papalapit kang kay Duncard, bawat patay na halimaw ay pag-aari ng kanyang grupo. Ngunit sa panahong ito, sino man ang dumating ay tinanggap o napagbaliktad, napilitang tanggapin. Para sa mga mangangaso, para bang sapat na ang lahat. Pinilit ni Grant na kontrolin sila, ngunit napagtanto niyang hindi mga sundalo ang mga ito, hindi madaling pigilan. Nabigo siyang ipilit ang utos. Sobra na ang ipinagbago ng ganyang tao, bungad niya sa sarili. Ngunit wala ng panahon para magmuni-muni. Dumating na ang sandali nang ang halimaw ay nasa abot na ng mga siege weapons. Sigaw ng mga halimaw. Atake! Utos ni Grant. Sumunod agad ang mga balista at catapult, fuang! Boom! 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 Putok at basag, ilang monster ang napunit at nagpakawala ng init. Lumipad ang mga katawan, sumangga ang dugo. Ngunit hindi sapat ang ilang bugso para pigilin ang napakaraming nilalang, lumapit sila at lumampas sa saklaw ng mga siege weapon. Na naging walang saysay na sandata. Archers, aim, loose. At nagsimulang bumuhos ang ulan ng pana. Ang mga malalaking balahibo at balat ng higanteng halimaw ang nagpapabawas ng pinsala, ngunit ang mga maliit na nilalang ay madaling napapatumba. Inilaan ang buong lakas ng kakaunting mga mage para sa mga long-range na salamangka. Roar! Mas malakas ang dagandong nang dumating ng malapitan. Tumayo si Ghislaine sa pader, pinagmasdan, at inihayag na nakangiti. Aba, panahon na para bumaba tayo. Lahat, ihanda ang survival role with only one broken arm. Nag-iba ang ekspresyon sa mga mangangaso, nagdilim ang mga mukha ng mga kabalyerong Fenris. Alam ko na mangyayari ito. Siyempre, hindi siya lalaban sa normal. Ayoko na nga pang isipin ito. Tahimik na kinuha ng mga kabalyero ang lubid sa kanilang mga sinturon, alam nilang bahagi ng plano ni Ghislaine ang kakaiba. Marunong na kayo sa paghahanda ng pagbagsak, biro niya. Oo, ayaw lang namin tumalon ng diretso, sakit sa balikat. Tugon ng ilan sa malamyos na tono, parang pagod at walang gana. Nagkabit-kabit ng mga lubid sa pader, bumaba sila ng mabilis, may dalang mabibigat na kahon sa likod. Nakatingin ang mga mangangaso at hindi makapaniwala. Ano ang ginagawa nila? Sigaw ng isa, baliw ba sila? Bakit bababa sila? Susunod ba sila sa utos na mamatay? Nakakabaliw ang kunwaring sunod sa Yeran, kung patay pa rin naman, hindi ba magandang patayin muna ang nag-uutos? Ganito ang naiisip ng marami habang sinisigaw si Grant. Mga baliw, ano ginagawa ninyo? Umakyat kayo dyan, lumayo. Ayaw ninyo bang mapatay dahil sa friendly fire? Rant ni Grant, pero hindi pinansin ni Ghislaine ang pagngingit-ngit, humarap siya sa mga mangangaso na sumunod sa kanya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kunin ang lubid at bumaba. Bakit kami? Natigilan ang ilan. Ang pakikipaglaban mula sa pader ay mahusay laban sa tao, pero hindi ganon sa halimaw. Mas mainam na magbuo ng tamang porma sayon sa lupa at labanan doon. Marami sa mga halimaw na ito ay kaya ring umakyat sa pader, paliwanag niya ng may kalmadong tiyak.
Tapos lagi namang mas ligtas doon sa pader, sagot nila. Ito ang unang pagkakataon ninyo, kaya ipapaliwanag ko ng mabuti. Kapag ganito karami ang halimaw, mas mabuti sa lupa lumaban. At may isang mas mahalagang dahilan. Ano yun? Tanong ng isa. Kung tayo ang bababa at makakapatay ng marami, lahat ng bagay, Luth, ay para sa atin. Di ba? Sabi ko na, tapos na ang paliwanag. Lumakad na. Napaisip ang mga mangangaso, tila hindi nila matiis. Ngunit may mga nakapagsimulang gumawa, may sumunod. Hindi mo ari. Habang nananahimik ang ilan, tumingin si Ghislaine pababa at sumigaw. Lutang-lutang. Dalhin natin sila pababa. Huwag pabayaan, catch them properly. May sagot na malakas mula sa ibaba, papunta na. Malapit na ang halimaw. Itapon ninyo agad. Sige, simulan na natin, pag-utos ni Ghislaine. Walang patumpik-tumpik, hinawakan niya ang isang mangangaso na nasa tabi at tinapon siya pababa sa labas ng pader. Uwa! Isang mangangaso ang napasigaw nang bigla siyang sinunggaban at ibinato mula sa mataas na pader ng kuta. Kung mahuhulog siya ng ganoon, tiyak na dudurugin ang kanyang katawan. Thud! Ngunit sinalo siya ng isang kabalyero na waring magaan lang yon. Namula ang mangangaso at napaungol. Ilagay mo na ako sa lupa. Whoosh! Walang pag-aatubili, ibinato siya ng kabalyero sa gilid. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangan, sunod-sunod kasing nahuhulog ang mga mangangaso mula sa pader. Arg! Baliw ka ba? Gusto mo ba kaming patayin? Hindi nakapaghanda ang mga nahulog, pero sanay na ang mga kabalyero. Sinalo nila ang bawat isa, saka itinapon sa tabi upang makagawa ng puwang. Thud! Thud! Salamat sa husay nila, walang masyadong nasaktan. At nang makita ang mga paparating na halimaw, mabilis na bumangon ang mga mangangaso at pumwesto sa labanan. Ngumisi si Ghislaine habang nakatingin. May karanasan nga sila, mabilis makabawi. Bilisan pa natin at ibaba ang iba. Ngunit pumalag ang ilan. Huwag kang lumapit. Isa kang halimaw na nagkukubli. Demonyo ka. Gusto mong sirain ang kuta. Walang imik si Ghislaine kundi isang malamig na tugon. Sa kontrata, nakasaad na obligadong lumaban kayo sa labas. Kaya lumaban kayo, sa likuran ko. Nuo, nagkagulo ang mga pumirma ng kontrata, nagsiksikan upang makatakas. Pero hinuli sila ni Ghislaine at Kaur, saka isa-isang itinapon sa ibaba. Hindi kami kasali rito. O, pasensya, nandyan na rin kayo, sumali na kayo sa laban. Halos 300 mangangaso ang ibinaba niya. Galit ang ilan at sumugod laban sa kanya. Whoosh! Thud! Ngunit wala ni isa ang nakaabot. Pinabagsak at initsa sila ni Ghislaine na para bang wala lang. Tumakas tayo. Baliw siya. Nagkagulo sa makipot na pader. Sa halip na sa halimaw, ang atensyon nila'y napunta sa pag-iwas kay Ghislaine. Halos sumabog sa galit si Grant. Ang alon ng mga halimaw ay hindi biro. Hindi tulad ng digmaan laban sa tao, walang silbi ang pader laban sa kanila. At sa halip na magkaisa, nagbabangayan pa ang lahat. Baliw ka, gusto mo ba tayong lahat mapatay? Uunahin natin siyang patayin. Itinutok ng mga mamamana ang pana kay Ghislaine. Ngunit bago sila makabitaw, isang iglap, nasa harap na ni Grant si Ghislaine. Magpakatino ka, hindi kayo iligtas ng pader. Mas mabuting lumabas tayo at bumuo ng tamang porma sayon. Anong? Ako ang mag-uutos. Mga mamamana, tutok lang kayo sa mga lumilipad at lalapit. Kami na ang pain, kaya putukan ninyo ng walang alinlangan. Kaya nyo ba yun? Ikaw, ang iba, bumuo ng hanay at lumaban sa labas. Ako at ang mga kabalyero ang manggana para kunin ang lahat ng atensyon. Ngumisi si Ghislaine, puno ng tiwala. Hindi ito laban-laban sa tao. Kung gusto nyo ng tagumpay, makinig kayo sa akin. Roar, Lord! Sigaw ng mga kabalyero mula sa ibaba. Papalapit na ang mga halimaw. Tumalon si Ghislaine mula sa pader. Magtiwala kayo. Ako ang manggana. Thud! Paglapag niya, galit na nakatingin ang mga mangangaso. Ngunit walang oras, nasa harap na ang mga halimaw. Buksan. Clank! Clank! Binuksan ng mga kabalyero ang malalaking kahon, at bumulwak ang daan-daang armas, mga espada, sibat, punyal. Para sa mga walang armas, kumuha kayo. Libre yan. Sabay bitaw ni Ghislaine ng mga sinulid ng mana. Rumble. Umangat ang daan-daang sibat,
sakay ng pulang aura. Simulan natin. Boom! Parang kidlat, lumipad ang mga sibat. Pupapupap, screech. Daan-daang halimaw ang tinuhag at bumagsak. Humawak si Ghislaine ng dambuhalang espada at sumugod. Boom! Isang hiwa lang, nahati ang isang halimaw. Sumugod tayo, sigaw ni Kaur. Kasunod ang Fenris Knights, ang kanilang espada'y sumayaw at pumatay ng halimaw. Sa unahan, walang kapantayang presensya ni Ghislaine, tila hari ng digmaan. Slash! Nahati ang dambuhalang troll sa gitna. Kahit anong tibay ng balat o kakayahan nitong maghilom, wala itong laban sa isang putol sa katawan. Whoosh! Clang! Isa pang troll ang umatake gamit ang malaking pamalo, ngunit hinarang at pinugutan agad ni Ghislaine. Screech! Mula sa langit, sumunggab ang isang wyvern at dinagat ang isang kabalyero. Hindi ito nakapansin, masyadong abala sa mga halimaw sa lupa. Clank! Ngunit natigil sa ere ang wyvern. Nakabigkis ito ng mga sinulid ng mana ni Ghislaine. Erg! Pumiglas ang wyvern, lumilipad paitaas. Ngunit sumulpot ang isang sibat at bumaon sa katawan nito. Thunk! Bumagsak ang wyvern, nakaligtas ang kabalyero. Isa-isang bumalik sa himpapawid ang mga sibat upang muling lumipad sa utos ni Ghislaine. Ito ang dahilan kung bakit siya kabilang sa 7 pinakamalakas ng buong kontinente. Lahat ng bumabagsak sa larangan ng digmaan, lahat ng armas, nagiging kanya. Isang tao na kayang labanan ang 10,000 libo. Isang tao na kayang pasukuin ang isang kaharian. Ang hari ng mga bayarang mandirigma, siya ring hari ng digmaan. Sa gitna ng labanan, namangha ang mga mangangaso. Paano siya naging ganoon kalakas? Ni si Duncard, walang sinabi. Iyan ba ang Swordmaster na akala natin alamat lang? Ang mga halimaw, sa halip na magpatayan sa isa't isa, nagkaisa laban kay Ghislaine, ang pinakamalaking banta sa kanila. Sumali na rin tayo, sigaw ng isa. Kung manatili silang nakatayo, mamamatay sila kapag bumagsak ang nasa unahan. Ang tanging paraan para mabuhay ay lumaban. Pero higit pa roon, may hatak si Ghislaine. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng pananalig na kaya nilang manalo. Lumaban tayo, mangangaso tayo. Trabaho natin ang pumatay ng halimaw. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Wah! Nag-umapaw ang sigaw ng mga mangangaso. Kasabay nilang sumugod at nakibahagi sa gulo. Ngumiti si Ghislaine habang naghahati ng isang dambuhalang gagamba. Ganyan ang tama. Dumami ang mandirigma sa labas. Lalo silang nakabuo ng tamang porma sayon. At sa gitna ng lahat, mag-isa si Ghislaine, sumisira sa hanay ng mga halimaw. Sa pader, pinagmamasdan ni Grant ang lahat. Hindi ko akalaing may lalaban ng ganito laban sa alon ng halimaw. Noon, walang nakaisip na lisanin ang pader. Ang lahat ay nakasandal dito para sa maling pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon, kitang-kita niya ang katotohanan, sa mas maluwag na espasyo, mas mahusay ang porma sayon at laban. At ang taong nagbukas ng lahat ng ito, ang taong nagbigay ng pag-asa, si Ghislaine. Nanginginig ang kamao ni Grant. Kasabay nito, umusbong ang damdamin, hindi bilang commander, kundi bilang mandirigma. Gusto kong lumaban sa tabi ng taong ito. Gusto kong sumunod sa kanya. At sa wakas, nagpasya siya. Sa mahinang tinig, inutusan ang kanyang adjutant. Buksan ang tarangkahan ng kuta. Hindi makapaniwala ang tenyente. Bakit kailangang buksan ang tarangkahan ng kuta at sumugod palabas sa gitna ng halimaw? Hindi niya kayang makita ang kabuuan ng labanan tulad ni Grant. Kaya't nasabi niya, may halong duwag na tono. Magagaling naman ang mga nasa ibaba. Kung lalaban sila hanggang kamatayan, mababawasan ng malaki ang bilang ng mga halimaw. Napakunot ang labi ni Grant sa inis. Kung hindi mo bubuksan ang tarangkahan ngayon din, uunahin kong pugutan ng ulo ikaw. Uuunawain ko, susunod ako. Nang may parating ang utos sa mga opisyal, kumilos agad ang mga kawal. Muli, nagsigaw si Grant matapos silipin ang sitwasyon. Mga mamamana, ituon ang mga pana sa mga halimaw na lumilipad at mga nasa labas ng hanay. Mag-ingat at huwag tamaan ang mga kakampi. Ang iba, itaas ang mga kalasag at agawin ang atensyon ng mga halimaw. Iwan ang pag-atake sa mga mangangaso. Bilisan, lalabas tayo ngayon. Boom! Hooray! Bumukas ng maluwang ang tarangkahan ng kuta.
Sumugod palabas ang mga kawal ng Tyrian. Nakataas ang kalasag at sumisigaw ng mga sigaw-digma. Ang mga mamamana na may nakatutok sa mga paparating na halimaw mula sa gilid at himpapawid. Mga veteranong sanay sa labanan, walang sablay nilang isinakatuparan ang mga utos. Habang bumababa si Grant mula sa pader, sinigawan siya ng mga mangangaso mula sa itaas. Grant, anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Magpakahinahon ka. Pinapalapit mo lang lalo ang mga halimaw. Tingnan mo ang bilang nila. Mauubos tayong lahat. Matapos suutan ang baluti, malamig na tumugon si Grant. Iniiwan na natin ang kuta para lumaban. Kung mamamatay kami, mamamatay rin kayo. Kung ayaw niyo mamatay, bumaba kayo at lumaban. Why you, hayop ka? Wala nang nagawa ang mga mangangaso. Lumabas na ang buong hukbo, kaya't wala silang mapagpipilian kundi sumali o tumakas. Pero paano tatakas? Sarado ang kabilang tarangkahan, at kung makalabas man sila, mas malala ang kahihinatnan. Ngumiti si Grant, puno ng paniniguro. Huwag niyong kalimutan, na ipadala na sa korte ng hari ang mga sertipiko at kasunduan niyo bilang mangangaso. Sa kaharian ng Tyrian, hindi basta iniingatan ang mga kopya ng dokumento. Kung tatakasan nila ang tungkulin, mawawalan sila ng karapatang maging mangangaso sa buong kaharian, at maaari pang hatulan ng kamatayan. Buwisit, lalaban na nga kami. Kung tutuusin, hindi naman sila aakyat ng pader kung hindi rin sila handang lumaban. May karanasan na sila, handang isugal ang buhay. Pero lahat yun nag-ulo nang dumating si Ghislaine at binago ang plano. Wala tayong magagawa, sumugod na tayo. Tama, dito man o sa ibang lugar, pareho rin ang kamatayan. Lumaban tayo, bumuo ng tamang porma sayon. Sumugod ang mga mangangaso, kasabay ng mga kawal na nakaayos na sa hanay ng kalasag. Sa pagdami nila, nagsimulang hamina ang dagsa ng mga halimaw. Marami na ring napatay si Ghislaine na nasa gitna ng hukbo ng kaaway. Nagbulyawan pa ang mga mangangaso. Hoy, mga duwag, takot pa kayong lumabas, ha? Trabaho natin to, tingnan mo kung sinong nagyayabang. Kung hindi ka lang pinilit, nasa pader ka pa rin. Bagamat puro banat ang lumipad, hindi nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Ang matinding labanang ito, na minsan lang maranasan, ay nagpaliyab ng dugo nila. At ang dahilan kung bakit sila nakakalaban ng ganito, ay walang iba kundi si Ghislaine. Sa pagkakaisa ng lahat ng puwersa, ngumisi si Ghislaine. Dapat kanina pa kayo sumama. Mabuti at natauhan na rin kayo. Boom! Umikot ang kanyang dambuhalang espada, nagkalasog ang mga halimaw. Muling sumigaw siya, mga kawal, tanggulan lang. Agawin ang pansin ng mga halimaw. Mga mangangaso, sumunod sa akin. Aatras tayo. Nagulat ang lahat, ngunit agad umatras si Ghislaine. Walang target, muling nagwawala ang mga halimaw at sumugod. Sumunod agad. Sumigaw ang Fenris Knights mula sa lahat ng direksyon. Para sa kanila, ang utos ni Ghislaine sa gitna ng labanan ay batas. Habang umatras ang mga mangangaso, ang mga kawal ng Tyrian ang naiwan sa unahan, nakalitot na guguluhan. Anong gagawin natin? Mabilis na kumilos si Grant. Alam niyang kailangan niyang magtiwala kay Ghislaine. Palawakin ang linya ng depensa. Kunin natin ang atensyon ng mga halimaw. Clang! 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 Roar! Lumawak ang pader ng mga kalasag, pinipigil ang pagragasa ng mga halimaw. Ngunit ilan sa mga ito'y nakalilipad o masyadong malalaki para pigilan. Mga taga-sibat, thrust, thrust, thrust. Natusok ang mga halimaw, ngunit ang ibang nilalang, malalaki, kakaibang hugis, madaling nakakawala. Ang mga lumilipad, lalo na, mahirap sugpuin. Ginawa ng mga mamamana ang lahat upang salubungin ang mga iyon, pero unti-unti pa ring napipilitang umatras ang mga kawal. Arg! Bumagsak ng dahan-dahan. Anong ginagawa ng mga mangangaso? Lumikha ng siwang sa gitna ng linya ang pagsulong ng halimaw. Ngunit malamig na winika ni Ghislaine. Mabuti, nakakayanan pa nila. Panahon na para tayo naman ang umatake. Nag-alala si Kaur. Lord, natutulak ang mga kawal. Kailangang kumilos tayo. Tumango si Ghislaine. Tama, sumunod kayo. Uumpisahan natin sa kaliwang panig. Boom! Sumugod siya, hinati ang mga halimaw. Sunod sa akin. Batasin ang kaliwang pakpak ng hukbo.
Huwag pansinin ang nasa unahan, sila na ang bahala roon. Nagningning ang kanyang mga mata sa pulang liwanag. Ang espada ay nagliliyab sa parehong kulay. Inilabas niya ang buong kapangyarihan ng ikatlong core. Boom! Sa isang hampas, nagkalasog ang 12-dosenang halimaw. Ang bilis niya, sigaw ni Kaur habang pilit nakakasunod. Naghiyawan ang mga mangangaso, hinayla ng matinding lakas ni Ghislaine. Crash! Screech! Nabiyak ang kaliwang hanay ng mga halimaw. Ang mga kabalyero at mangangaso'y sumunod sa nabuo niyang lagusan. Sa paligid ni Ghislaine, umikot ang mga sibat na binuhay ng kanyang mana. Thrust! Thrust! Lumulipad, tumutusok, at muling bumabalik sa kanyang tabi. Ang dating siksik na hukbo ng mga halimaw, ngayon ay gumuho. Ito ang estratehiyang paborito ni Ghislaine, ang flank rotation. Isang taktika ng kabalyerya upang umatake mula sa gilid at likod ng mabibigat na hukbo. Ngunit laban sa mga halimaw na walang taktika, lalong epektibo. Bilisan pa, abutin ang kanilang hulihan bago bumigay ang depensa. Boom! Umuga ang lupa sa bawat hakbang niya. Damyugo ang kanyang ilong, nanginginig ang kamay sa hawak na espada, palatandaan ang matinding bigay ng ikatlong core. Ngunit hindi siya huminto. Kasabay ng pag-atake sa hulihan, gamaan ang pasanin ng mga kawal. Nabawasan ang halimaw sa unahan, kaya't nagsimulang bumawi ang kanilang linya. Nagulat si Grant sa taktika. Hindi ka panipaniwala, paano niya naisip ito sa gitna ng gulo? Muling sumigaw si Grant, panatilihin ang linya, kaya ninyo, parating ang mga kasama mula sa hulihan. At sa patuloy na pag-atake ni Ghislaine, nagsimulang bumagsak ang bilang ng mga halimaw. Isang huling pagsugod, kaya natin to, nagliyab ang damdamin ng mga mangangasot kabalyero. Ngunit, roar, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang mula sa hulihan, isang twin-headed ogre, leader ng alon ng mga halimaw. Dalawang ulo, may hawak na punong kahoy na ginawang pamalo, rumaragasang parang bagyo. You Atreus, iwan niyo yan sa iba. Unahin ang maliliit, ngunit lahat ng matay na pako kay Ghislaine. Tanging siya lamang ang kayang humarap. Lord, sa inyo na namin yan ipinauubaya. Hindi siya matatalo niyan. Naniniwala silang kaya ito ni Ghislaine, ang taong nakatalo na ng mas malalang halimaw noong nakaraan. Nakatingin sa kanila si Ghislaine. Sa mukha nila ay tiwala at ngiti. Napangiti rin siya, ngunit bigla, cough, umubos siya ng dugo, sabay tuhod sa lupa. Nang inig at namutla ang lahat, natigilan sa pagkabigla.